Hey folks! First of all, condolences dahil sa pagkawala na nag-isang superstar na si Nora Honor. Nagpa-press conference na nga si Ian De Leon and dinitalya niya kung ano ba yung ginawang angioplasty o yung pag-opera sa puso ni Nora Honor noong April 16. Kasi nga, April 16 din, doon din siya binawian ng buhay sa isang sikat na ospital sa Pasig. And actually, according to reports, that day, naghihingi na rin ng dasal agad-agad ang mga nakapalibot sa kanya, doon sa kanyang fans, doon sa, of course, sa mga taong nagmamahal sa kanya, sa mga fellow artist niya. And sadly nga, nakatatlong revive sa kanya pero walang nangyari. And ngayon nga, nagaganap ang unang gabi ng lamay na supposed to be for family lang. And dahil nga nakita naman natin, nagpa-press ko na mukhang welcome naman din ang press doon. But of course, let us observe the proper decorum na lang din if meron tayong mga kaibigan taga-press na pupunta doon dahil Holy Week din. So anyways, ano pa ang isang breaking news, si Raffy Tulfo, binulaga ang motor pool ng bus companies. Nais pa siguro ang seguridad ng pasahero ng public buses. Matapos maglibot ni Senator Raffy Tulfo bilang Senate Chairperson ng Committee on Public Services sa mga terminal ng bus kumakailan, pinuntirya naman niya ang mga motor pool ng mga bus company sa isang random surprise inspection. Kasama niya ang mga kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, Land Transportation Office or LTO, and the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Mahalaga ang pag-inspect sa mga motor pool ng mga public utility bus sapagkat dito sinasagawa ang preventive maintenance at pagkumpuni sa mga bus upang makita na rin kung tama ba ang pamamaraan ng ginagawa nilang maintenance at pagkukumpuni. Kasama na rito kung certified ba ang kanilang mga mekaniko sa ad ni Senator Raffy Tulfo. Dito bumulaga sa akin ang samot-saring violations. Una, bilang Vice Chairman din ng Senate Committee on Labor and Employment, nakita ko ang kaawa-awang kalagayan ng mga mekaniko. Dagdag niya, halos lahat ng mga napuntahan ni Tulfo sa motor pool ay walang proper safety gears ang mga trabahadora. Ang mga machine equipment na ginagamit pang maintenance sa mga bus sa isang motor pool, saad niya ay dugyot, nakatiwangwang lang, walang mga safety covers, nagkasanga-sanga ang mga linya ng kuryente at ang iba ay nakatap lamang. Ito ay lubhang mapanganib at takaw aksidente para sa mga trabahador dahil maaari silang masugatan, maputulan ng daliri, makuryente o mabulag, sabi niya. Wala rin daw silang mga gloves, working boots, apron at safety goggles. Hinanapan din ni Tulfo ang mga motor pool manager ng TESDA certificate para sa kanilang mga mekaniko. Ngunit marami sa kanila ang wala, bagamat may ilang bus company may ilang bus company na partially compliant sa TESDA pero hindi naman updated sa makabagong training procedure ayon mismo sa kasama ni Senator Idol na taga-TESDA. Ayon kay Tulfo, may ibang bus company naman na walang maayos na preventive maintenance and warranty booklet sa bawat bus unit nila para sa madali ang pag-inspect ng LTFRB at iba pang ahensya. Pero mayroon naman iba na kumpletong digital record, bagamat half compliant pagdating sa certification sa TESDA. Mahalaga ang TESDA certification dahil dito ay tinuturo sa kanila ang tamang pag-handle ng vehicle maintenance para sa kaligtasan hindi lamang ng mga pasahero pero maging sa mga mekaniko na rin, saad ni Tulfo. Napuna rin ni Senator Raffy Tulfo sa isang motor pool na walang safety markings ang
chassis pit or service pit nito, kaya may posibilidad na madulas at mahulog ang trabahador nila. Wala ring proper ventilation at sobrang init nito, kaya malalanghap na mga trabahador ang samot-saring amoy ng chemicals na hindi katagalan ay maaaring maging sanhi ng malubhang sakit. Sa huli, tinaningan ni Senator Raffy Tulfo ang lahat ng motor pool manager ng bus companies na maging compliant at isumite ang maintenance at compliant records ng bawat bus unit nila sa LTFRB, LTO at TESDA. At ang nasabing mga ahensya naman ay isusumite nito kay Senator Idol sa mga darating na Senate hearing. So, yun lang folks ang ating mga top news for today. Stay tuned po sa ating mga balita dito. Lalo na ang ating magiging coverage sa wake ng ating minamahal na superstar na si Nora Honor.